Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang 2015 French movie drama. Ang matalik na kaibigan, ang mga Pranses na sina Antoine at Laurent, kasama ang kanilang mga anak. 18 taong gulang si Marie at ang 17 anyos na si Launa, nagbakasyon sa Corsica. Habang ang mga lalaki ay nagpapakasawa sa mga alaala ng kanilang kabataan, ang mga batang babae ay naglalagay ng mga headphone upang hindi marinig ang parehong mga kwento sa ika-1,000 beses. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang apat sa kanilang bakasyonan, ang bahay ni Antoine. Ngunit ang mabahong amoy, bulugan ulo sa mga pader, at kakulangan ng cell signal umalis ng mas mababa kaysa sa kanais-nais na impresyon, at agad na ipinaalam ng mga batang babae sa kanilang mga ama. Gayunpaman, inirerekomenda lamang ng mga lalaki ang mga teenager na subukang mag-relax at huwag maging masyadong bias, habang nakahanap sina Marie at Launa ng isang patay na daga sa kanilang silid at hiniling kay Laurent na alisin ang daga. Bumisita si Antoine sa libingan ng kanyang ama sa sementeryo ng pamilya, inalala ang kanyang mahirap na relasyon kasama ang kanyang magulang at ang kanyang kabataan. Ngunit bumalik ang lalaki sa bahay upang makahanap ng naglilinis na tatlong nagsasayaw. Sa sandaling malaman ng mga bagets mula kay Antoine na mayroong cell reception sa ancestral libingan, tumakbo sila roon at nalaman na nasa isla din ang kanilang mga kakilala. Maluhaluhang nakikiusap ang magkasintahan sa kanilang mga ama na hayaan silang manatili hanggang alauna ng gabi, at kung madaling palayain ng mapagmahal sa kalayaan na si Laurent ang mga babae, ang konserbatibo. Kailangang labagin ni Antoine ang kanyang mga prinsipyo para matupad ang kahilingan ng mga babae. Hindi nagtagal ay lumabas na si Antoine ay may komplikadong relasyon sa ina ni Marie. Hindi tulad ni Laurent na tumigil sa pagsisikap na iligtas ang kanyang kasal, ang lalaki ay nagsisikap na mapanatili kung ano ang meron siya. Matapos bumisita ang kapitbahay ni Antoine, nalaman ni Marie na malapit nang sumali ang kanyang ina. Lumipat ang mga batang babae sa isang silid kung saan nagchichismi sila tungkol sa isang potensyal na pag-iibigan sa bakasyon. Si Marie ay hindi naghahanap ng mga komplikadong relasyon at tinitingnan ang anumang koneksyon bilang masaya lamang, habang ang layunin ni Launa na humanap ng karanasan at kumpiyansa na kapareha na gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na kasama. Dumating ang gabi at ang mga teenager ay pumunta sa isang party sa club, niloloko ang kanilang mga ama. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki sa kusina kung sino sa mga magulang ang dapat managot sa kaligtasan ng mga babae at kung paano. Pagkatapos ay lumipat ang mga kaibigan sa labas upang maglaro ng Jack and Poy, kung saan inamin ni Laurent na nagkaroon ng diborsyo nagkaroon ng malaking epekto sa kanya at kay Marie, at hindi siya sigurado kung gusto niyang pumasok sa isang relasyon muli sa kung sino man. Sinuportahan ni Antoine ang kanyang kaibigan, sinabi na dapat talaga siyang makahanap ng pag-ibig. Ngunit sa wakas, ang mga batang babae ay bumalik sa bahay, lasing bilang mga skunks. Ang kanilang mga ama ay nagagalit at nagbanta na hindi na muling hahayaang mag-isa ang dalawa. Kinaumagahan, ang palakaibigang apat ay naglilibot sa nayon ng mga puso ng magkasintahan at magpasyang bumaba ng magkapares. Si Launa ay hindi kapani-pani walang takot sa taas at pagbagsak, kaya binigyan siya ni Laurent ng backup. Ang ama ng kanyang kaibigan ay nagpapakita sa kanya sa isang ganap na naiibang liwanag, ngunit ang morena ay nagsimulang ligawan siya ng walang iya, habang si Antoine naman ay galit at kinakausap ang asawa. Sa paglipas ng panahon, nagiging halata na si Launa ay lubos na nadadala sa lalaking si Laurent. Sa isang paglalakad sa gabi, hiniling niya sa kanyang ama na hayaan silang pumunta ni Marie sa isang beach party, at sumang-ayon si Antoine, hinirang ang kanyang kaibigan bilang taong responsable para sa mga batang babae habang siya ay umalis upang makipag-chat sa isang kaakit-akit na nagbebenta ng pancake. Samantala, nakikipagkilala si Laurent sa isa pang dilag, na hindi namamalayang nagdulot kay Launa para magselos. Halos hinihila ng tupa ang mga matatanda sa dance floor at inaakay ang kaibigan ng kanyang kaibigan ama na malayo sa nakamamatay na babae. Sa bar, nagiinuman sila at nakatagpo si Marie, na humiling sa kanyang mga magulang na hayaan siya pumunta sa ibang festival. Nagpasya si Launa na akitin si Laurent. Pagkatapos ng masiglang sayaw, lumangoy sa dagat ang mag-asawa. Dahil sa romantikong setting, liwanag ng buwan, at isang batang nakahubad na babae, nakalimutan ni Laurent ang pag-iingat. Matapos siyang halikan ni Launa, sumuko siya sa mga alindog ng magandang temptress at kanyang taglay. Pagkatapos, inamin ng dalaga na in love siya kay Laurent, dahilan para madala ang lalaki at nabigla. Kapag ang mga lalaki ay lumapit sa bahay, sila ay sinalubong ng isang armadong Antoine, na walang kabuluhang sinusubukan upang habulin ang mga baboy ramo mula sa ari-arian. Sa umaga, napagtanto ni Laurent na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, ngunit hindi niya magawang ibalik ang oras, ngunit ang lalaki ay nagsisikap na iwaksi ang kanyang mapang-akit na kasintahan. At higit pa doon, nahulaan agad ni Marie ang lahat ng makita niyang suot ng kaibigan panloob ni Laurent. Ang kulay ginto ay tumitingin kay Launa at sa kanyang ama sa almusal, ngunit iniiwasan nila siyang titigan. Naging malayo at malamig si Marie sa kanyang kaibigan, na nakagawa ng hindi mapapatawad na kilos. Samantala, pumunta ang mga lalaki sa tindahan para bumili ng electric fence,
Pagkatapos ay sumama sila sa kanilang mga anak na babae sa dalampasigan kung saan hindi tumitigil si Launa sa kanyang mga pagtatangka na mapalapit kay Laurent. Tinanggihan siya ng lalaki, kaya naakit ang atensyon ni Marie, na nagsasalita sa beach kasama ang crush niya. Ang blonde ay tumalon at tumakbo sa engrossed Antoine na nagbabasa ng mga tagubilin. At biglang napagtanto na wala siyang magawa sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit wala siyang masabi sa kanya kahit ano. Sa gabi, pagkatapos ng isa pang tense na pag-uusap kay Marion, pinasalamatan ni Antoine ang kanyang matalik na kaibigan para sa kanyang suporta, na nagparamdam sa huli ng panghihinayang at kahihiyan para sa kanyang mga aksyon. Matapos pumunta si Marie sa club, sa kabila ng paintulot ng kanyang ama, si Marie ay lihim na pumuslit sa silid ni Laurent at sa umaga ay pinipilit siyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig. Kasabay nito, umuwi si Marie, at kailangang pagbigyan ng lalaki ang kagustuhan ng manipulator. Isang nasisiyahang Launa ang bumalik sa kanyang kwarto kung saan sa wakas ay nagpasya siyang kausapin ng kanyang kaibigan tungkol sa nangyari, pero ayaw marinig ni Marie ang kahit ano. Tinawag niya ang kanyang kaibigan na isang maluwag na babae at ang kanyang ama ay isang hindi matatag na tao. Sa silid, habang pinapangarap ni Antoine ang kanyang ikasampung panaginip, taos-pusong tinanong ni Laurent ang maluhaluhang morena tungkol sa kanyang mga motibo, at tumugon lamang siya na ito ay tungkol sa pag-ibig. Nang maglaon, nahanap ni Antoine ang blonde sa opisina, at walang pakundangan niyang sinampal siya dahil sa galit. At isang hangover, ang galit na lalaki ay lumapit sa kanyang kaibigan at hiniling sa kanya na pangasiwaan ang pag-uugali ng kanyang anak na babae. Napunit si Laurent, na pagtanto niyang binaygo niya ang kanyang anak, ngunit natatakot na lumapit sa kanya, naghihinala na lalabas ang sekreto. Sa huli, bumaba siya at narinig ang pag-uusap ni Marie at ng kanyang ama tungkol sa hiwalayan ni Marion. Sa pag-iisip ay tungkol sa kanya, halos ibuhos ni Laurent ang sekreto. Sa araw, ginamit muli ng batang babae si Laurent para sa pagsakay sa jet ski, ngunit nawalan ng pasensya ang bayani. At tinatakot siya sa kanyang pagmamaneho. Samantala, ipinaalam ni Antoine kay Marie na lagi siyang handang tumulong at makinig sa kanya. Sa gabi sa isang laro ng Uno, si Launa ay sumusulong kay Laurent at sa kanyang kaibigan. Nagpa siya na gumawa ng aksyon. Inilabas niya ang pangalan ni Amandine, ang may bahay ni Laurent. Mahuhulaan na nawala ang galit ni Launa, at si Marie, na nasisiyahan sa kanyang panlilinlang, ay namamasyal, habang pumunta si Antoine para kausapin muli ang kanyang asawa. Sinugod ni Launa si Laurent ng mga halik, ngunit halos itinulak niya ito palayo, napagtanto na ang ayaw ng tao ng pagpapatuloy ng pag-iibigan. Naluluha, sinabi ng batang babae sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang paghihirap sa umaga, nang hindi pinangalanan na binabanggit na siya ay kapantay ni Antoine. Galit na galit ang ama ni Launa, at isang iskandalo ang lumabas. Ang pasimuno ng usapan ay habang nag-aalmusal kasama ang kanyang anak sa ibaba. Nang makaabot sa kanila ang mga sigaw mula sa itaas, umalis si Marie, isang malamig na sulyap sa lalaki. Sa isang banda, ayaw niyang ilantad si Laurent at magdulot ng iskandalo. Sa kabilang banda, ang kanyang kaibigan ngayon ay pumukaw ng galit sa kanya, at ang kanyang ama ay naiinis sa kanya. Handa si Antoine na barilin ang nagkasala, ngunit hindi niya naisip na maaaring ito ang matalik na kaibigan ng pamilya. Hindi mahanap ang tusong manliligaw ng kanyang anak na babae sa isang pribadong pag-uusap, ang bayani. Humihingi ng tulong kay Laurent sa bagay na ito. Lumipas ang ilang oras bago napagtanto ni Antoine na konektado sa malayong pag-uugali ni Marie ang drama ng kanyang anak. Maingat niyang sinusubukang makuha ang kinakailangang pangalan mula sa blonde, ngunit tumanggi ang matalinong batang babae para pangalanan siya. Sa halip, binanggit niya na si Launa ay may telepono at malinaw na ipinahihiwatig na kaya ng lalaki suriin ito. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, sinamantala ng nag-aalalang ama ang pagkakataon at, nang walang kilati ng konsensya, inilabas ang smartphone ng kanyang anak mula sa kanyang bag, hindi napansin ang pag-aalalang hitsura ni Laurent na nakaupo sa tabi niya. Mahuhulaan, ang telepono ay protektado ng password. Pagkatapos ng 3 hindi matagumpay na mga pagtatangka na ipasok ito at ilang minuto nang nakakapagpapaliwanag ng mga talumpati mula sa kanyang kaibigan, sumuko si Antoine. Nag-aalok si Laurent na independenteng malaman ang impormasyon mula sa batang babae sa hapunan. Sa gabi, muling sinusubok ng seductress si Laurent, sinabing ipopost niya ang kanilang magkasamang larawan sa Facebook, ngunit hiniling ng lalaki sa batang babae na huwag maglaro at sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon sa telepono. Agad na naging seryoso si Launa at tinanong ang kanyang kausap kung maaari silang magkasama kung walang societal pressure at kung hindi siya anak ng kanyang ama. Umiiwas na sinabi sa kanya ni Laurent na hinding-hindi ito mangyayari. Nakasalubong muli ni Antoine ang mag-asawa na may hawak na baril, dahilan para kabahan ang kaibigan. Ipinipilit ni Laurent ang teorya na gumawa si Launa ng ilang detalye tungkol sa kanyang kasintahan para makatawag ng pansin sa kanyang sarili, ngunit hindi natitinag si Antoine. Patuloy niyang pinipilit ang kaibigan, kaya iminungkahi ni Laurent na baka may ka-fling si Launa na isang DJ.
Ang mga bayani ay nagtungo sa isang nightclub, at sa loob ng ilang minuto, sinusubaybayan ni Antoine ang nagkasala at binugbog siya sa banyo. Natigil ang sunod-sunod na suntok nang ideklara ng DJ na hindi siya tradisyonal na nakatuon at hindi siya inaakit ng mga babae. Sa pag-uwi, isang naguguluhan na si Antoine ay nakarinig ng kahina-hinalang tunog sa mga palumpong at, walang pag-aalinlangan, na baril, aksidenteng napatay ang aso ng kapitbahay na si Lukong. Dumadaan ang kapitbahay sa umaga, hinahanap ang kanyang kaibigang may 4 na paa, at iminungkahi si Antoine na yung sinampangan gaso ng baboy ramo. Samantala, sa wakas ay sinabi ni Marie sa kanyang ama na siya ay kaawa-awa. Sa pangangaso, sinabi ni Antoine na ang lahat ng mga pagkakamali sa kanyang buhay ay dahil sa mga kasinungalingan, idinagdag iyon hindi tulad niya, si Laurent ay isang matapat na tao. Inaaliw siya ng kanyang kaibigan, na nagsasabi na siya ay nagkakamali at ang lahat ay may madilim na panig. Nagising ang konsensya ni Laurent, umamin siya at nagsisi. Isang away ang naganap, pagkatapos ay iniwan ni Antoine ang kanyang kaibigan sa kagubatan. Samantala, humingi ng paumanhin si Laurent kay Marie, sinabing naakit niya ang kanyang ama, at si Laurent ay hindi dapat sisihin. Pagkatapos, pumunta ang magkakaibigan sa isang party. Umuwi si Laurent na naglalakad ng hating gabi at agad na nag-impake ng kanyang mga gamit. Dumating ang isang umaga, ngunit natagpuan ng mga anak na babae ang kanilang mga nasugatan na ama, ngunit tinanong sila ni Antoine. Huwag mag-alala, sinasabing walang seryosong nangyari. Napagtanto ng 4 na sa wakas ay wala na silang dapat pang itago.